Tyrone VOBs. Kailangan kong bumalik sa probinsya upang ibigay ang nararapat para sa kanila. Maraming taon nang lumipas na nasayang. Ang taong araw-araw ko nakakasama ay siya na pala ang anak ng taong matagal ko nang hinahanap sa matagal na panahon. Kaya naman pala naging malapit agad ang loob ko sa kanya dahil magkadugo pala kami. Kung hindi ko pa nadinig ang pinag-uusapan nila na Tito Michael at Lola Matilda ay hindi ko pa malalaman ng totoo. Pero nadinig ko ang pinapahanap din pala ni Lola Matilda ang anak nito. Gusto niya makita muna ang anak at apo upang makahingi ng tawad sa kanila. Pero huli na ang lahat dahil wala na ang anak nito nang hindi nito nakikita pa. Dahil nauna nang nawala kaysa dito. Si Tito Marlon pala ay kambal ni Tito Michael na asawa ng kapatid ng yumao kong ina. Bago nawala ng hininga ang aking ina ay may sinabi ito sa akin na hanapin ko ang taong ito at ihingi ng tawad sa kanyang kasalanan na nagawa dahil malaki ang naging kasalanan niya sa kanyang kapatid. Dahil siya ang naging dahilan kaya nagalit si Lola Matilda sa kanya. Kaya ganoon na lang ang nais ni Lola Matilda na ipakasal siya kay Tito Michael dahil siniraan pala ng aking ina ang kapatid nito kaya sila nagpakalayo. Nakita ko sa mata ng aking ina ang sobrang pagsisisi nito sa nagawang kasalanan sa kanyang kapatid. Pero huli na ang lahat para magsisi. May binigay din na envelope ang aking ina pero hindi ko alam kung ano ang laman. Pero ang sabi ng aking ina ay mana daw ito ng kanyang kapatid na bigay ni Lolo Teo bago ito na maalam sa mundo. Napabuntong hininga ko, pagkatapos ay inisaang lagok ko ang laman ng kupita na aking hawak. Pagkatapos ay lumabas ako ng aking silid upang puntahan ang kasambahay namin upang ayusin ang aking dadalhin sa aking pag-alis bukas. Hindi naman sana ako dapat aalis ng araw na yon, pero kailangan. Dahil kailangan ako ng Lola Matilda ko ng panahon na iyon sa kanyang tabi. Pero ang mali ko, hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya bago ako umalis ng araw na yon. Kaya sobra akong nagagalit sa aking sarili. Kailangan ko magpaliwanag dito. Kumusta na kaya siya? Sana nasa maayos siyang kalagayan. Pagkatapos kong sabihin sa kasambahay ang pinag-uutos ko dito, ay lumingon ako sa taong nagsasalita. "Where are you going, Tyrone?" Tanong ni Tito Michael sa akin na marinig nitong inutos ko sa kasambahay na ayusin nito ang aking damit na aking dadalhin. He's here again. Ano kayang ginagawa nito? Gayong hindi naman namin ito kamag-anak. "Sa probinsya, Tito Michael." "Why? What do you need in that place, Tyrone?" Tanong ulit nito ni Tito Michael nang banggitin ko iyon. "Wala naman sigurong masama kung pupunta ako doon, right?" Mariin kong balik tanong dito. "I'm just asking. Pero iiwan mo ang Lola Matilda mo sa ganoong kalagayan? Alam mo naman na may malubha siyang karamdaman." Sambit nito. "Yes, Tito Michael, alam ko yun. Pero saglit lang naman ako doon. May private nurse naman siyang magbabantay sa kanya. May importanteng tao lang akong pupuntahan." Hindi na muli ito nagsalita. Kaya naman, muli akong bumalik sa aking silid upang magpahinga dahil pagod ako sa maghapon sa opisina. Someone's VOB. "Kumusta ang pinababantayan ko sa'yo? Nandiyan pa ba sila?" Tanong ko sa binayaran ko magmamanman sa bahay ng kapatid ko. Sobra ang galit ko sa aking kapatid dahil lahat na lang ay inagaw nito pati ang babaeng minahal ko. Kahit ang pagmamahal ng magulang namin ay sa kanya. Kaya lahat ay ginawa ko upang maghirap ito. Akala ko ay susuko na ito sa araw na iyon at lalapit sa akin upang humingi ng tulong. Pero hindi nito ginawa at hinayaan nito mawala ang babaeng mahal ko. Sana kung ako ang pinili ni Mira ay hindi agad ito na maalam sa mundong ibabaw. Pero mas pinili nito ang hayop kong kapatid. "Boss Michael, narito pa din sila dahil hindi natuloy ang demolish sa kanilang bahay noon. Nakita kong dumating si Mr. Alejandro." Pahayag ng lalaki. Hindi na ako magtataka kung pumunta si Alejandro doon dahil ako ang may gawa kung paano nito nahanap sila. Akala ko pa naman magagalit ito sa kanila pero hindi pala. Pero ayos lang dahil malaki ang nakuha kong pera sa Alejandro na yon. "Balitaan mo agad ako kung may malalamang bago kang iba at pakibantay ng kilos ng apo ni Matilda. Pupunta ito bukas at alam kong dyan ang tungo nito." Utos nito. "Masusunod po, Boss Michael." Sagot naman ito. Binaba ko ang aking cellphone pagkatapos ay lumabas na ako sa bahay ng mga solis. Babalik na lamang ako dito bukas upang bilugin ng matanda. Alam ko mapapasa kamay ko din ang kanilang kayamanan nang hindi nito nalalaman. Pero mas malaki ang makukuha ko kapag nahanap ko ang envelope na naglalaman ng milyones na kayamanan ng yumaong matandang Teo na iyon. Kung alam ko lang na mamamatay agad ito, sana ay binilog ko muna ang ulo nito. Tulad ng ibang mayaman na nakuha ko ang kayamanan. Parang nangati ang aking kamay. Parang makakahawak ako na malaking pera.
Malapad ang aking ngiting sumakay sa aking sasakyan. Agad kong pinahawurot ang aking sasakyan nang tuluyan na akong makasakay. Hindi naglaon ay nakarating na ako sa aking bahay. Mapait akong ngumiti habang nakatitig ako sa pinatayo kong bahay sana namin ni Mira. Pero wala na ito dahil sa hayop kong kapatid. Hindi ko na nagawang magbahal o nag-asawa dahil si Mira lang ang tangi kong minahal. Siya lang ang naging babae sa buhay ko. Hanggang fling lang ang ibang babae sa akin dahil sa tawag ng aking katawan. Pumasok ako sa kabahayan at naupo sa malambot na sofa. Agad naman na lumapit sa akin ang aking kasambahay upang bigyan ako ng alak. Parang bigla akong nauhaw na makita ko ang alak na hawak ng kasambahay habang nilalagyan nito ang aking kupita. Agad ko naman iyon kinuha at saka tinungga. Naramdaman kong humagod ang pait nito sa aking lalamunan. Kaya mas lalo akong nasabik sa alak. Kaya muling binuhusan ng aking kasambahay ang kupita na aking hawak. Ang sarap. Sambit ko pa. Halos maubos ko ang 2 bote ng alak dahil sa uhaw. Pero ramdam ko na lasing na ako. Hanggang sa tangayin na ako ng kadiliman dahil sa kalasingan. Tyrone, VOBs. Kasalukuyan ako nasa tapat ng bahay ni Leia habang nasa loob pa din ako ng aking sasakyan. 1 oras na akong narito at hindi pa din ako lumalabas dahil hinihintay kong lumabas ang dalaga sa kanilang bahay. Kapag ganitong hapon ay nagdidilig ito sa mga tanim nitong halaman. Tinignan ko ang oras sa suot kong relo at nakita kong alas 5 na ng hapon. Hindi kaya walang tao sa loob? Ang pagkakaalam ko, tuwing linggo ay walang pasok ang dalaga. Sa umaga, nagpupunta ito ng simbahan upang magsimba. Pero hapon na. Hanggang sa makita ko ang tatay ni Leia, nagaling ito sa likod ng kanilang bahay. Habang may bitbit itong gulay, kaya alam kong galing ito sa kanilang sakahan. Nakita kong tumingin ito sa aking gawi, pero alam kong hindi ako nito makikita dahil tinted ang dala kong sasakyan. Kaya napagdesisyon ko nang lumabas upang lapitan ito. Alamin ko din kung nasaan ngayon si Leia. Imposible naman kung nasa simbahan pa din ito dahil hapon na. Alam kong hindi naman mahilig gumala ang dalaga dahil ilang buwan ko na din itong nakasama noon. Pagkatapos nitong magsimba ay agad din itong umuwi sa kanilang bahay. Huminga muna ako ng malalim bago ko binuksan ang aking sasakyan. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng ama ni Leia na makita ko. Pero agad din napalitan iyon ng pagiging seryoso nito. Magandang hapon po Tito Marlon. Kumusta po? Sambit ko dito na matigas na tinig. Alam ko magtataka ito dahil ang pagkakaalam nito ay isa akong gay. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong sa akin ng tatay ni Leia. Nagtataka ako sa pananalita ng tatay ni Leia. Alam kong mabait ito, pero parang naging ibang tao ako nakaharap nito. Magsasalita pa sana ako na madinig ko ang ugong ng sasakyan at tumigil ito sa tapat ng bahay ni Leia. Napakunot ang noo ko na makita ko ang taong lumabas sa sasakyan. Anong ginagawa dito ni Mr. Alejandro sa bahay ni Leia? May alam na kaya ito? Hanggang sa buksan nito ang kabilang pinto ng sasakyan at nakita kong lumabas doon ang dalaga. Nakangiti pa itong bumababa habang inaalalayan ni Alejandro. Mas lalong kumunot ang noo ko nang binuksan nito ang backseat at lumabas doon ang 2 batang lalaki. Sobra akong nagulat na makita ko ang mukha ng 2 bata. Hindi ako pwede magkamali. Pero paano? Paano nangyari yun? Nadinig ko ding tinawag na dada si Alejandro ng isang bata. Para silang isang masayang pamilya. Hindi kaya mag-asawa na sila at ang 2 bata na buhat-buhat ni Alejandro ay anak nila. Ano kaya ang nangyari sa mahigit 3 taon kong nawala dito? Madaming katanungan ang nasa aking isipan. Hanggang sa lumingon ng dalaga sa amin at nakita ko sa magandang mukha nito ang pagkagulat. Pero ang kasama nitong lalaki ay nakakunot ang noo habang seryosong nakatingin sa akin. Lola Tatay! Sambit ng 2 bata at bumaba ang mga ito sa pagkakabuhat ni Alejandro upang lumapit sa tatay ni Leia. Pasok na kayo sa loob mga apo, alam kong pagod kayo sa pamamasyal. Wika ng tatay ni Leia sa 2 bata na alam kong kambal ang mga ito dahil na din sa pareho ang kanilang laki. Agad naman na sumagot ang 2 bata sa ama ng dalaga at pumasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Kaya kaming 3 na lang ang natira dito sa labas. Tyrone? Narinig kong mahinang sambit ng dalaga kaya matamis akong ngumiti dito. Pero parang nagselos ata ang katabi nitong lalaki dahil ang sama ng tingin nito sa akin. Let's go inside honey. Don't look to him like that. Nadinig kong saad nito kay Leia. Tumingin naman ito sa katabi nitong lalaki. Pwede ba tayong mag-usap Leia? Pakiusap ko dito. Lumingon naman ito sa lalaking katabi niya. Parang humihingi ito ng permiso sa lalaki.
Pero parang hindi ata pumayag ang lalaki. Masama din itong tumingin sa akin. Pasok ka sa loob at doon na lang tayo mag-usap. Sambit ng dalaga sa akin. At nagpatiuna itong pumasok sa loob ng kanilang bahay habang nakasunod sa kanya si Alejandro. Nadinig ko pa ang mahina nitong pagmumura. Maupo ka, Tyrone. Utos nito sa akin. Kaya sa kaharap nitong upuan ako naupo. Mabuti na lang wala dito si Alejandro. Tumingin ako kay Leia at nakita ko ang laki ng kanyang pinagbago. Mas lalo pa itong gumanda. Pati ang hubog ng kanyang katawan ay nagbago. Parang hindi siya nanganak. Narinig kong tumikhim ito. Anong pag-uusapan natin? Tanong nito. Kumusta ka na? Nag-asawa ka na pala? Tanong ko dito pero seryoso itong nakatingin sa akin. Heto, ayos lang naman. Ano palang pag-uusapan natin? Inabot ko dito ang envelope pero tiningnan lamang niya ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ito isang kontrata o anuman. Sa'yo ko to ibibigay na dapat ay kay Tita Mira na iyong ina. Pahayag ko dito at nakita ko sa magandang mukha nito ang lungkot na manggitin ko ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Kinuha naman nito at pinakatitigan. Anong laman nito? Na kanyang tanong. Hindi ko din alam kung anong laman yan. Basta inabot ni Mami sa akin bago ito namatay. Pahayag ko. Nakita ko sa kanyang mukha ang pagkakagulat. Hanggang sa sinabi ko ang lahat at pinaliwanag ko dito ang totoong nangyari. Nabanggit ko din dito na hinahanap siya ng Lola Matilda namin. Halos maiyak ito nang sabihin ko sa kanya na magpinsan kaming buo, na magkapatid ang aming mga ina. Ilang sandali pa ang pag-uusap namin ni Leia, hanggang sa nagpaalam na ako dito na umuwi sa dating dinilhan namin ni Manang Carla na akala nito ay dati kong ina. Baka kapag nagtagal ako dito ay baka may magalit na sa akin. Hindi nito alam ang totoong status namin ni Leia. Bahala na din si Leia na magsabi sa itay nito ang napag-usapan namin. Alam kong hindi tatanggapin ng ama ni Leia ang binigay ko dito. Basta ang importante sa akin ay naibigay ko na ang obligasyon ko dito at humingi ako ng kapatawaran para sa aking ina. Matatahimik na din ang kaluluwa ng aking ina kung nasan man siya ngayon. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng sinabi sa akin ni Tyrone. Nagulat ako nang sabihin nito magpinsan kami, magkapatid ang aming ina. Kaya naman pala lubos ako natitiwala dito at naging malapit agad ang loob ko sa kanya. Kahit nang unang magkakilala kami dahil magkamag-anak pala kami. Halos maiyak din ako nang sabihin nito ang hinahanap kami ng Lola Matilda. Siguro panahon na din upang kilalanin ko ang aking ninuno. Pero paano? Paano ko sasabihin kay Itay ang tungkol dito? Hay, bahala na. Huminga muna ako ng malalim pagkatapos ay tumayo na ako upang puntahan ang aking mga anak. Nakakahiya kay Sir Alejandro dahil alam kong pagod din ito sa pakikipaglaro sa kambal kanina. Habang kumakain kami, napapansin ko ang mainit na titig sa akin ng lalaki. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nito. Hindi nagtagal, ay natapos na din kaming kumain. Nagkayayaan naman ng mga maglolo na manood muna ng TV sa sala, kaya kami na lang ang natira ng lalaki dito sa kusina. Habang naguhugas ako ng pinagkainan namin, ay naramdaman ko nakatitig sa aking likod si Alejandro. Para ako napapaso sa titig nito, kaya mabilis kong hinugasan ng mga plato. Ilang sandali pa, ay natapos na din ako sa wakas. Kaya naman tumalikod na ako upang pumasok sa silid naming mag-iina upang kunin ang aking tuwalya. Para kasing bigla ako nakaramdam ng pag-iinit sa aking katawan. Siguro dahil mainit ang panahon kaya ganito ang aking pakiramdam. Nakita kong masayang nanonood ng paborito nilang cartoon characters ang aking kambal. Kaya hindi nila ako napansin na dumaan sa kanilang likod. Napansin ko din nakapagpalit na din pala sila ng pantulog. Nang makuha ko ang aking tuwalya, ay saka naman ako pumasok sa banyo upang mag-shower. Hindi ko pwedeng basahin ang aking buhok dahil ang hirap magpatuyo. Inaantok pa naman ako. Ilang saglit lang ay natapos na din ako mag-shower. Guminhawa naman ang aking pakiramdam. Kaya napagdesisyonan ko nang lumabas ng banyo. Pero ganun na lang ang gulat ko nang mapagbuksan ko si Alejandro na nakatayo sa harap ng pinto. Kaya heto na naman ang dibdib ko. Parang may naghahabulan na daga sa bilis ng tibok nito. Hindi ako makadaan dahil nakaharang ito. Wala akong magawa kundi makausap ito. Alejandro, pwedeng umusog ka ng konti upang makadaan ako? Sambit ko dito. Pero parang walang nadinig ang lalaki, kundi humakbang pa ito palapit sa akin. Kaya napaatras din ako. Pero dingding na ng banyo ang nasa aking likuran, kaya wala na akong maatrasan pa. Hanggang sa isang dangkal na lang ang pagitan naming dalawa. Halos magdikit na din ang mga mukha namin ng lalaki. Kaya amoy na amoy ko ang mabangong hininga nito. Sinong lalaking kausap mo kanina?
Tanong nito habang titig na titig itong nasa aking muka. Wala ka nang pakialam kung sinong lalaking kausap ko kanina. Hindi kita boyfriend upang pakialaman kung sino ang kakausapin ko. Mariin kong wika dito. Pero hinawakan nito ang aking panga ng mariin. Medyo nasaktan ako sa pagkakahawak nito sa aking panga. Pero hindi ako umangal. May pakialam ako dahil ako ang ama ng mga anak mo. Mariin din niyang saad. Nagulat ako sa sinabi nito. Paano nito nalaman na anak niya ang kambal? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Mr. Alejandro? Huwag mo angkinin ang hindi sayo. Mariin kong wika dito. Don't deny it. Alam kong alam mong ako ang ama nila. Nababaliw ka na talaga, Mr. Alejandro. Hindi mo sila anak. Galit kong sambit dito. Medyo tumaas na din ang aking boses sa pagkakasabi ko. Okay, we need to prove it. Kapag nagmatch kami tatlo ng mga bata, sinisigurado ko sa'yo. Kukunin ko sila mula sa'yo. Galit nitong wika. Bigla ako nataranta sa huling sinabi nito. Hindi pwedeng kunin ito sa akin ng mga anak ko. Hanggang sa bigla nitong sinunggaban ng aking labi. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan ng mga sandaling ito. Pero biglang nablangko ang aking utak. Hanggang sa kagatin nito ang ibabang labi ko upang tuluyang makapasok ang dila nito sa loob ng aking bibig. Malalim ang halik nito sa aking labi. Parang hinihikayat niya akong gayahin ko kung paano ang humalik. Kaya naman, sinubukan kong gayahin kung paano ang gumanti ng halik. Agad ko naman iyong natutunan. Akala ko mahirap gawin pero madali lang pala. Hanggang sa mag-espadahan ang aming mga dila sa loob ng aking bibig. Hanggang sa maramdaman kong mas lalong naging mapanghas ang bawat halik nito dahil sa pagganti ko ng halik dito. Nakakalasing ang kanyang halik na para akong nawawalan ng ulirat. Hindi ka pa ba tapos anak? Hinahanap ka na ng mga anak mo. Sigaw ng aking ama, kaya naman biglang nawala ang init ng aking katawan. Kaya mabilis kong tinulak sa Alejandro at agad kong pinulot ang nahulog na tuwalya sa lupa at binalik sa aking katawan. Nadinig ko pang nagmumura ang lalaki. Pareho lang naman kaming nabitin. Ngunit hindi ko na lamang iyon pinansin. Tapos na po itay. Sagot ko dito hanggang sa lumabas na ako ng banyo at naiwan ang lalaki. Bahala siya dyan. Malalaki ang mga hakbang ko upang makalayo agad sa lalaki. Ang lakas din ng tibok ng puso ko. Hindi ako makapaniwala na hinayaan kong gawin ng lalaki sa akin yon. At gano'n na lang na basta akong nagpaubaya dito. Nahila ko tuloy ang aking buhok na wala sa oras. Dahil naging marupok ako. Nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin nito? Marupok ako? At ano ang ihaharap ko sa lalaki bukas? Hays, isa akong dakilang marupok. Pero hindi ko ikakaila na nasarapan ako sa ginawa nito sa akin. Ang tamis ng labi nito, tapos ang lambot pa. Hay, ano ba tong iniisip ko? O anak, anong nangyari sa'yo? Para kang tanga na ewan dahil hinihila mo ang buhok mo. Sambit ng aking ama na makapasok ako sa loob ng bahay. Tay, nabasa po kasi ang dulo ng aking buhok kaya nakita mo ang hinihila ko. Sagot ko sa aking ama pagkatapos ay nagpaalam na ako dito upang magbihis. Makalipas ang ilang sandali, muli akong lumabas upang kunin sa silid ni Itay ang kambal. Nadatnan ko silang naglalaro ng mga laruan na bagong bili kanina. Napangiti ako na makita ko kung gaano sila kasaya. Sana, hindi totohanan ni Alejandro ang sinabi niya kanina na kukunin nito sa akin ng mga anak ko kapag nalaman nitong anak nito ang kambal. Hindi ko kayang mawalay sa akin ng mga anak ko. Hindi ko kaya. Huminga ako ng malalim. Ang lalim nun anak ha. May bumabagabag ba sa'yo? Tanong sa akin ni Itay. Hindi ko namamalaya na nasa likod ko na pala ito. Wala po Itay. Masaya lang po ako na nakikitang masaya ang aking mga anak. Sagot ko na lamang upang hindi na humaba ang usapan. Kids, tama na ang laro. May work pa si mama bukas. Sambit ko sa aking mga anak. Kaya napalingon ng mga ito sa akin. Mama! Sabay nilang tawag sa akin at agad silang bumaba sa kama upang lapitan ako. Sabay nilang hinalikan ang aking pisngi. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag nasa malapit lang sa akin ang mga anak ko. Nawawala ang problema ko. Fix nyo na muna ang laruan nyo boys. Tapos matulog na tayo. Utos ko sa kanila at tinuro ko pa ang mga laruan na nagkalat sa kama. Agad naman silang sumunod sa aking utos. Pagkatapos ay sabay kaming lumabas. Nakasalubong pa namin sa Alejandro, nakapapasok pa lamang. Napansin ko ding basa ang buhok nito, kaya alam kong katatapos lang nitong maligo. Nagtama pa ang aming paningin pero agad akong umiwas. Dahil hindi ko makayanan ng titig nito at para akong hinuhubaran ng klase ng titig nito. Dada! Dada!
Sabay na tawag ng kambal sa lalaki at saka nagpabuhat dito. Are you going to sleep, boys? Tanong ng lalaki sa kambal at agad naman silang tumango. Opo, kasi may trabaho mama bukas. Sagot ng aking anak na si Tristan. Tumingin naman sa aking gawing lalaki pero umiwas ako dito. Hindi ko kayang salubungin ang titig nito. Go to your bed and sleep, okay? Sambit nito. Pagkatapos ay pumasok na sila sa silid. Hindi mo na ako kaagad sumunod sa mga ito. Parang hindi ako makahinga kapag ganun na malapit lang sa akin ng lalaki. Ang bilis ng tibok na aking dibdib. Huminga muna ako ng malalim ng 2 beses. Pagkatapos ay saka naman ako pumasok sa silid. Baka isipin pa ng lalaki na iniiwasan ko ito. Pero totoo talagang iniiwasan ko ito. Mahirap na, baka masundan na ang nangyari kanina. Masyado pa naman akong marupok. Dada, tulog ka tabi mama ha? Nanlaki ang aking mga mata sa nadinig kong sinabi ng aking anak na lalaki. Nagkatinginan pa kami ng lalaki pero agad akong umiwas. Hindi po pwede kasi baka magalit ng mama. Wika din ng lalaki sa kambal. Hindi po dada, mabait mama namin. Muling sambit ng isang kambal sa lalaki. Napahilamos tuloy ako ng aking muka sa nadidinig kong sinasabi ng aking mga anak. Tulog na boys, bukas na lang ulit. Sabat ko na lamang, hindi pwedeng matulog ang lalaki sa silid namin. Baka ano pa ang mangyari. Pero bakit iyon ang iniisip ko? Good night boys. Pagkatapos ay hinalikan nito ang kambal. Pagkatapos ay tumayo na ito sa kama. Nabitin ako sa ginawa natin kanina. It's delicious. Namula ang aking pisngi na madinig ko ang bulong nito sa aking tenga nang tumapat ito sa aking kinatatayuan. Mabuti na lang nakalabas na ito. Baka makita pa nito ang pamumula ng aking pisngi. Iba ang dating sa akin ng bulong nito. Gosh, ano ba ang nangyayari sa akin? Mama! Tawag sa akin ng isa kong anak. Kaya doon ko na lang naalala na lapitan ng aking mga anak. Napansin kong namimigat na ang mga talukap na kanilang mata. Kaya naman, agad akong tumabi sa kanila upang patulugin. Lumipas ang ilang sandali. Nakatulog na din ang kambal. Kaya naman, pumikit na din ako upang matulog. Maaga pa akong gigising bukas dahil Lunes. Maaga ang pasok namin kapag ganoong araw. Hindi nagtagal ay nakatulog na ako. Alas 5 na magising ako. Iinat-inat pa akong bumangon. Lumingin ako sa aking mga anak. Ang hihimbing ng kanilang tulog. Kaya lumabas na ako sa aming silid upang magluto ng umagahan namin. Paglabas ko ng aming silid, hindi ko makita ang lalaki. Wala ding bakas na tulog ito sa upuan dahil hindi man lang nagalaw ang kumot. Baka umalis na ito. Mas mabuti nga iyon upang makakilos ako ng maayos. Pumasok ako sa kusina pero nadatnan ko sa itay na nagluluto. Agad naman akong lumapit dito upang magmano. Ang aga mo nagising itay ah. Wika ko habang nagsisipilyo ko ng aking ngipin. Oo, dahil pupunta muna ako ng bukid sandali. May mga bagong tanim akong gulay at kailangan ng patubigan. Sagot ni Itay kaya tumango ako dito.